plema sa lalamunan. Okay, di ba? Paggising nyo, may plema dito, madikit, parang ayaw lumabas, parang masakit, parang laging may sugat dito. So, ano dahilan? Paano aalisin itong pakonti-konting plema dito sa lalamunan? Ito po, sa phlegm, maraming dahilan, maraming possible causes. Pwede ito po postnasal drip dahil sa allergy, pwedeng sipon, sinusitis, at meron pa mga ibang mga sakit. Okay, unahin natin ang postnasal drip. So, ang gagawin natin, hahanapin natin saan kayo dito. So, unahin natin itong postnasal drip. Sa postnasal drip, nanggagaling dito sa likod ng ilong, bumababa eh. So, pwedeng may sipon-sipon ka, pwedeng may allergy o may sipon, pwede ring sinusitis, kaya yan. Yung boses mo medyo apektado, paubo-ubo ka konti, parang may laging kumikiliti, parang merong nakakiliti dito. Parang scratchy na gusto mo gusto mo lagi i-ehem, ang ibig sabihin. Pwede ka ma-sore throat, okay? Kakaubo. Tapos yung boses humihina. Yan. So, pag postnasal drip, maraming dahilan, pwedeng allergy. Simpleng gamutan lang or yung mga basic para maging healthy, uminom ng maraming tubig, magmumog, tuturo ko, iwas sa paninigarilyo, at pwede rin gumamit ng humidifier. Pagdating sa allergy, ako kasi sa tingin ko allergy yung akin eh. Allergy, postnasal drip. Pero pwedeng marami ka dito. Pwedeng marami kang sakit dito, halo-halo. Like ako, pagdating sa allergy, 25% ng tao may allergy. Allergy, parang lagi ka nababahing. Laging makati ang ilong pag nakaamoy ka ng alikabok. Gusto mo mag-sneeze, no? Parang laging may sipon, sneezing. Yung mata, may makati-kati. Lagi nangangati ang ilong, yan, namumula-mula. Pati pagtulog mo, minsan nahihirapan. So, pagdating sa allergy, may gamot. Di ba? May gamot na anti-allergy. Ito nga iniinom ko. Marami nga ako iniinom eh. Pero yung allergy ko parang seasonal. Pag malamig yung panahon, dami ko na inom nito, more than 1 month. Pero ngayon mas mainit, mas okay ako konti. Tapos, isa pang ginagawa ko, itong mga nasal spray, may tulong to sa akin. Salt water lang, asin at tubig. Kahit anong brand. Ini-spray ko to, nakakatulong din. Kahit papano. At pagdating sa allergy, iwas ka sa nakaka-allergy. Ang pinaka-common kasi yung mga halaman eh. Halaman, puno. Kaya kung maraming halaman, may pollen yan na nahuhulog, hindi natin nakikita. Pag nalalanghap, doon tayo na allergy. Pwede sa mga hayop, di ba? May alagang pusa, aso. Pwede sa gamit, pwede madumi. Like itong mga computer, minsan madumi sa loob. Yung mga suksok dyan na madudumi. O may mga molds, may mga amag doon, nakaka-allergy yan. Lalo na kung naglinis kayo ng bahay. So, iwas sa mga ganong bagay. Okay? Pag hindi nakuha, pwede mag-mask, may tulong ang mask, at ito nga mga anti-allergy na gamot. Isa ring dahilan na pwede ka rin mag-postnasal drip, mag-plema-plema, may ibang tao, actually ako wala ko nito sinus infection. Yung sinus infection, ito naman nag-i-infection. Dito nagkakabakterya. Ang kakaiba dito, yung plema niya talagang green. Yellow-green, medyo mabaho eh. Oo, to, medyo may amoy to, yellow-green. Tsaka masakit dito sa may muka. Ito, kailangan to ng antibiotics. Magpapacheck tayo sa ENT, binibigyan to ng antibiotics. At minsan, kung marami talagang plema, yung mga ENT doctor, meron silang drainage eh. Parang sinisip-sip yung mga plema. So, minsan kasi may tao talagang may sinus na madalas tamaan ng sinusitis. Pag ito problema niyo, papacheck tayo sa doktor. Meron din naman tonsillitis minsan, nakakaroon ng tonsils, yung namamaga. Pagdating sa tonsils, kailangan din to ng antibiotics. Pero sa tonsillitis at yung mga ibang mga nararamdaman natin, pwede rin itong mga mumug ng asin at tubig, pahinga, masustansyang pagkain at tubig. Paulit-ulit yung mga pinapayo natin. Ito po, general tips sa phlegm. Kung ano man to, allergy, sipon, sinusitis, tonsillitis,
Pwede mag-steam ng medyo mainit. Actually, hindi mo na kailangan mag-subo. Pwede ka maligo ng mainit eh. Parang sauna eh. Maligo ka, hot water, sarado mo yung mga pintuan. Yan, ma-i-inhale mo na ang steam. May tulong yan, luluwag ang plema. Salt water, napakaganda. 1/4 teaspoon ng asin, isang basong maligamgam na tubig, mababawasan pamamaga sa lalamunan, masarap pakiramdam. Ito po, pwedeng luya, di ba? Sa labat. Luya, 1 tablespoon ng luya, iniinit. Pwede lagyan ng honey. Maraming combination, luya and honey. Pwedeng lemon. Lemon o calamansi with honey, pwede rin yan. Pwede rin turmeric, luyang dilaw. So, nasa sa inyo kung ano masarap sa inyo. So, masarap po yan. Nakakaginhawa. May tulong din. Salt water gargle. Simpleng-simple lang. Asin na tubig. Sore throat. May sira ipin. Maganda yan. Mababawasan yung sira ng ipin. May bad breath. Pwede rin yan. Bleeding gums. Lagi namamaga ang gums. Nababawasan yung pamamaga ng gums. May tulong po to. Actually, ang ginagawa ng asin na tubig, parang sinasak niya yung maga eh. Nililinis at tinatanggal niya. Pwede rin ito po sa mga may plema, may sakit sa baga, chicken soup, nilagang manok. Yan talaga, di ba? Chicken soup, yan talagang dinuturo. Actually, may konting pag-aaral to. May component yung manok na isang protein eh. Meron siyang isang protina doon, amino acid, na nagpapabawas konti ng pamamaga at plema. Colds, nasal congestion, thin mucus, reduced cough. Talaga naman eh, liquids, sabaw, mainit, nilalanghap, may tulong po yan, ha? Chicken soup. So, yan ha, ito mga kinuwento ko sa inyo. Paano gagawin? Pero, malaking pero, may isang sakit na meron din ako. May allergy ako, meron din ako. Itong nakakainis. GERD. Ang GERD, gastroesophageal reflux disease, parang ulcer siya, maasimantian, nakaka-cause din ng plema. Yan, hindi mo maisip. Yan, no? Hindi mo maisip, paano ang, Doc Lisa, paano ang GERD, ito na sa baba, maluwag kasi ito eh. Ito yung tiyan natin. Ito esophagus, ang lalamunan. Lumuluwag to sa acid, sa stress. Kayong acido umaakyat. Pag umakyat, lalo na sa gabi, nakahiga ka, aakyat yung acido, ma-acid yung lalamunan hanggang sa leeg, pati yung vocal cords. So, yung iba nagkaka-ulcer pa. So, pag kayo ay may acid sa tiyan dahil sa stress, dahil sa maling pagkain, o marami kayo iniisip, meron din tao, may tendency magkaroon ng ulcer, maraming iniisip, nalilipasan ng pagkain. So, yan, paggabi, paghiga mo, parang laging umaakyat yung asido. Diba? Pag umakyat dito, mas nakahiga ka, mas umaakyat. At paggising mo, parang may sugat dito. At ang problema dyan, pag nagsusugat dito lagi, nag-GERD ka lagi, pwede masira yung vocal cords. Mawawalan ka ng boses. Masisira ang boses. Hihina ang boses, mag-iiba yung boses. Sayang. Alam ko, may mga singers, may mga sikat na singers na hindi na sila nagla-live ngayon, nasira yung boses nila sa GERD. So, paano gagamutin itong GERD? Nakaka-cause din to ng plema. Feeling mo may plema ka, sigarilyo tigil, nakakataas din yan ng acid sa tiyan, exercise, sit up straight. Ito po, konti-konti lang pagkain, lalo na sa gabi. Ayaw mo pinupuno itong tiyan. Pag pinupuno mo, lalong aakyat yan eh. So, tama-tama lang pagkain. Dahan-dahan ang pagmuya. Diba? Para matunawan, hindi mahirapan ng tiyan. Iwas sa masyadong spicy, manghang, luwagan ng pantalon. Mas sikip ang pantalon, mas mag-GERD ka. Ito po ang pinakamahalaga. Pag nakahiga, medyo nakataas konti. Yan ang kailangan po naka-up ka konti. Minimize caffeine and alcohol. Maghintay ng 3 oras bago matulog. Yan po talaga panlaban natin sa GERD. Dagdag ko lang po, ito talaga panlaban ko sa GERD. Kung matindi ang GERD nyo, pwede kayo, minsan pag natutulog ako, nasa lazy boy lang ako eh. O meron kayong silya. Kasi nga, pag nakahiga ka ng flat, acid eh. So minsan ginagawa kong ganito, medyo mataas konti. Ayan o. Ayan.
Hanggang ganyan pwede, oh. Lisa, dito, pakita mo. Mga ganitong level, yan. Ang problema ko lang, kung lagi ka matutulog dito, minsan sasakit ang leeg mo. Kulang yung support, eh. Naglalagay pa ako ng unan dito ng support. Ang problema dito, baka mag-back pain ka rin. Kaya medyo pinapalit-palit ko. Kung matindi ang GERD ko, dito. Pero kung wala naman akong GERD, hihiga na lang ako sa kama. So, alam niyo na yung tip ko sa GERD, ha? Ngayon, di ba, ang dami natin pag-iisipan, plema lang, eh. Ang daming causes. Meron ding plema na mas serious. Yung talagang baga na mismo. Pag lung disease na plema, ibang usapan na yan. Mga nasisirang plema, bronchitis, bronchiectasis, sigarilyo, tsaka COPD. Kung talagang plema dahil sa paninigarilyo, ibang usapan na yan. Yung hihiga-higa para lumabas yung plema. Chest physiotherapy, yung clapping, ganito, clapping, di ba? Controlled cough. Meron pang style yan. Expectorants, pampalabas ng plema, mucolytics, minsan antibiotic. Papacheck tayo sa pulmonologist, lung doctor. Okay? So, ito po ang mga causes. Sana nakatulong. Hanapin nyo, allergy ba kayo? GERD ba? Ako, combination. May allergy na, may GERD pa. Kaya ang gamutan ko para dito sa dalawang to. Kaya sana po nakatulong tong video, mahanap yung sakit at nabigyan ng konting lunas. God bless.